Today mga Lods, so random question ulit tayo no kasi may nagpapa-content sa atin about dito sa Japan. And then gagawin natin siya ng content. So ang sabi dito ni Idol is gawa ka ng content boss about experience mo sa mga warui na ka-work mong mga Hapon para aware yung mga mangarap mag-Japan. Ha ha ha. Para maging handa sila pag ganun. So sa mga gustong pumunta sa Japan at sa mga andito na sa Japan, kahit saan ka dito sa Japan, Lods, talagang maraming worry. Maraming ang worry sa Pilipinas eh. Pero unlike dito sa Japan, kasi meron silang tinatawag dito na disiplina kasi yung manners kasi dito sa Japan talagang ina-applyan. Nasa sa atin din kasi yung mga Pinoy. Kaya kung bago kayo pumunta ng Japan, is dapat pag-aralan nyo na yung lingwahe at kultura ng Japan. Para pagdating nyo dito is makapag-adjust kayo at hindi kayo mahihirapan. Kasi nagiging worry lang naman yung mga Hapon eh kung pasaway din tayo, kung wala tayong disiplina. Talagang makikita talaga natin yung ugali ng mga Hapon kasi maraming worry nga na Hapon pero mas marami sa Pinas. Pero dito sa Japan kasi trabaho kasi sila, halos focus sila sa work. Kaya minsan nagiging tamad din yung mga Hapon kasi pag feeling nila naangasan sila ng mga Pinoy o yung mga gaijin, kaya nagiging tamad din yung mga Hapon. Pero pag inaabuso na kayo ng mga Hapon, yun ang hindi na yun siya pwede, Lods, no? Kasi may mga waroy nga na Hapon, pero pag inaabuso na talaga tayo, hindi na rin pwede yun kasi pwede na tayong magreklamo. So sa mga baguhan dyan, sasabihin nyo lang na kotoba is yung mga simple lang, yung pang-engo lang. Nangga, waroy ko do o yami ko dasay, yung mga ganun. Barit tara, tahin ako to ni Narimas. So, madali lang naman yun, pa-engo lang. So, pag-aralan mo lang yun. And then, ano pa ba? Basta huwag mo lang talagang dalhin yung attitude mo na sa Pinas, dadalhin mo dito sa Japan na, kung matigas ka, matigas ako, suntukan na lang tayo. Huwag ganun kasi krimen yan dito sa Japan pag nakipagsuntukan ka dito. Malaki yung penalty pag nasuntok ka o ikaw yung nakasuntok. Kasi pag ikaw yung nakasuntok, magbabayad ka ng 50 lapad. So, magkano na yung 50 lapad, Load, sa Pilipinas o sa peso? Nasa mga kulang-kulang 190,000 din yun. Medyo malaki. Okay lang kung ikaw yung nasuntok kasi magpapabayad ka. Paano pag ikaw yung nakasuntok sa mga waroy na mga Hapon? Kaya much better pa rin umiwas na lang tayo sa gulo. And then yung sinasabi ko nga kanina, pag-aralan natin yung lingwahe at kultura ng Japan. Kasi pag nagkaintindihan naman kayo ng Hapon, and then naintindihan mo naman yung shiji nila, yung instructions, talaga hindi ka naman mahihirapan dito. Kasi pag naintindihan mo yun, nagagawa mo ng tama yung trabaho mo. And then, magtrabaho lang din tayo ng tama. So, hope lang may nagkaka-idea. So, may karagdagan pa sa tanong dito eh. Ano pa yun? Tanong niya may isang tanong pa yan eh. Ito, pinaka-the-best ito. I-content mo din yung mga example na tanong sa interview ng ground hand. So, paulit-ulit kong sinasabi sa mga vlogs ko, sa mga videos ko dito sa Japan about dito sa interview. Kung may interview ka man sa ground handling o sa kahit anong papasukan mo na interview dito sa Japan, anong trabaho mo yung papasukan mo. Ang tanong lang talaga yan, magbe-base lang talaga yan sa Jiko Shokai mo, yung sa self-introduction mo. Doon lang lahat kukunin yung tanong. Much better na pag gumawa ka ng Jiko Shokai, for example, gumawa ka ng Jiko Shokai na may asawa ka, so, pag hindi mo na minention yung anak mo, itatanong yan kung may anak ka. Kung nasabi mo naman may anak ka, tatanungin ko ilang taon yung anak mo. Yan mga basic lang about lang sa sarili mo. And then, magbaon ka rin ng chosyo at saka tansyo. Yung weak point at saka strong point mo. So, yung mga basic lang na itatanong sa mga kuan. Yung mga basic lang na itatanong sa interview, yung mga weak point, chosyo, tansyo, yan mga basic lang. And then, work experience, isa yan sa mga itatanong. Kung may experience ka ba sa ground handling, sabihin mo lang na wala, but I am willing to understand. Atarashi koto manabitay des. Sa mga ganun ng mga basic lang sa interview. Pero wag ka lang, ang isa sa pinaka-account mo talaga sa interview is wag ka talagang kabahan. Wag ka talagang kabahan sa interview kasi yung mga tanong naman, basic na naman yan. Pero sa much better kung ma-interview ka, much better kung may translator kayo kasi may mga kotoba kasi minsan na hindi natin maintindihan. Pero pag hindi mo naman naintindihan at may basic ka naman na Japanese, hindi mo namang sabihin na Muichido ite kodasai or yukuri hanashite kodasai mo naintindihan. Yukuri hanashite kodasai
or moichido onegaishimasu. Kung hindi mo naman din yan, kanta na nihongo, kanta na kotoba onegaishimasu. Yung mga ganon, yung mga basic lang kasi ako hindi talaga ako magaling sa nihongo, pang level ko lang din is pang Engo lang din. Kahit ako dito nagsasalita ako ng Japanese pang Engo, N4 yung halos na ginagamit ko ng mga kotoba kasi hindi naman din ako magaling sa Japanese. But much better talaga na pagsasalang ka sa interview, kailangan marami ka talagang baon na kotoba. Kasi gamit na gamit yun sa interview. So, huwag mong kalimutan talaga, pinaka-the best talaga, huwag mong kalimutan, mag-pray ka muna or humingi ka muna ng guidance sa Panginoon kasi isa yun sa pinaka-importante sa lahat na, Lord, give me wisdom and knowledge sa interview, Lord, kasi hindi ko alam kung ano yung mga isasagot at mga itatanong at isasagot ko. So, humingi ka ng guidance sa Panginoon kasi malaking tulong yung kapatid. So, hope na na-encourage kita. So, watashi no doga itsumo mite korete arigatou gozaimashita. Diyan ne, bye-bye.